Hi mga kaibigan, mga kapatid. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay araw ng Huwebes at nasa ika-24 na araw na tayo sa buwan ng Oktubre, 2024. Ang mga kataong tanong na palagi nating naririnig ay ganito: ano ba ang gantimpala o ang kabutihan na makamit ng isang tao sa pagsunod kay Kristo? Pagnilayan natin ito. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 49 hanggang 53. Oo, bilang tao, akala natin minsan parang ang pagsunod kay Kristo ay parang pagsunod sa isang politiko na binibigyan tayo ng kung ano ang hihingiin natin araw-araw at parang napakalakas natin at napaka-impluensyado. Pero alam nyo, ang pagsunod kay Kristo ay kabaliktaran. Ang mga pagsubok sa buhay ay talagang magbibigay ng katibayan, magpapatibay ng ating pagkatao. Minsan maalala natin na kung saan pakiramdam natin malapit tayo kay Kristo, doon pa tayo masyadong nakaranas ng maraming problema. Ito ba ang pagsunod kay Kristo? Puro na lang problema, puro na lang problema. Diba? At ito yung para sa akin ang mga pangyayari na hindi natin namalayan sa bandang huli, nagpapalakas ng ating pagkatao, nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, ang gantimpala ng pagsunod kay Kristo ay napakabigat. Problema, minsan di maunawaan na mga pangyayari sa buhay. Ngunit sa lahat ng mga ito, kagalakan, tibay ng pananampalataya, lakas ng paniniwala ang naging bunga nito. Nasa bandang huli, masabi natin na hindi nga tayo pinabayaan ng Diyos. At ang paggawa ng kabutihan, asahan natin, marami tayong makalaban. Dahil ang kabutihan ay kalaban ng kasamaan. Kaya dito pa lang, makita natin na napakahirap sumunod kay Kristo. At ang kalaban dito ay ang kasamaan. Kaya siguro mga kaibigan, mga kapatid, huwag sana kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong manghina, huwag kayong magulat na sa tibay ng inyong pananampalataya, doon pa sinusukat ang ating pananalig kay Kristo sa pamamagitan ng mga problema, sa pamamagitan minsan ng mga hindi nauunawa ang mga pangyayari sa ating buhay. Pero sa likod ng mga ito, malaman natin na lahat ng ito ay mga pagsubok upang sukatin ang ating pananalig, ang ating pananampalataya kay Kristo, at ang ating pagiging anak ni Kristo. Patuloy lang tayo. Huwag tayong mag-alala, huwag tayong maguluhan. Dahil nariyan lang si Kristo, lalong lumalapit sa atin at malapit siya sa mga panahon na tayo ay naguguluhan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging malakas, magkaroon ng tibay ng pananalig sa iyo sa likod ng aming mga pagdurusa. Amen.